problema to. Pag binuksan ko ang mata ko, hindi na ako makatulog. Nasobra niya tao ng tulog kanina. Ayoko na. Hindi ko na kayang kumain. Mabuti pa si Doraemon. Nananaginip. Ako hindi makatulog. Wow! Ang ganda, ang daming stars. Mabuti pa, mamasyal muna ako. Ibang klase. Ganito pala katahimik ang buong lungsod kapag natutulog ako. Ang gandang experience. Hoy, di kasi Ugi! Hi, Nobita. Ano ba tinitignan mo? Eto, naghahanap ako ng comet. Ha? Ng comet? Kaya lang wala pa akong makita hanggang ngayon eh. Mukhang mailap yata sila ngayong gabi. Ha? Bakit? Nako, wala. Meron lang ako naalala. Sige, bye! Sige, ingat ha. Ano yung sinabi niya? Naghahanap siya ng comet? Napaka-weird talaga ni Diksugi. Totoo? Nakita mo si Tikisugi? Oo, at ang sabi niya pa sa akin nung tinatanong ko siya, naghahanap daw siya ng comet. Kung ganun pala, huli na siya! Ay, si Tikisugi! Hoy! Tikisugi! Halika! May sasabihin ako sa'yo! Ano yun? Ganito kasi, alam mo, naintindihan ko ang nararamdaman mo. Kaya lang, nakadaan na kasi ang Halley's Comet eh. Oo. Tungkol ba sa comet? Hindi naman yung Halley's Comet ang hinahanap ko kagabi. Oh! Ha? Bakit meron pa bang ibang comet, ha? Oo naman no. Oh! Maraming comet sa space, hindi nga yung mapilang eh. Sa loob ng isang taon, inaasahan na merong comet na muling daraan. At syempre, iba pa yun sa Halley's Comet. Alam ba ninyo, yung mga ibang comets, masyado silang maliit. Kahit nga malapit na sila sa Earth, hindi natin sila madaling makikita. Kaya nga kagabi, nagpaka-comet hunter ako eh. Oh, Comet Hunter? Oo, yung comet hunter ay tao nakakadiskubre ng bagong comet. Kung ganon, posible talaga na makakakita ka ng comet, Tikisugi? Oo, kasi meron akong telescope. At kapag napatunayan ng Astronomical Observatory na nakadiskubre ka ng comet, ipapangalan nila yun mula sa'yo. Wow! Ang totoo nga, marami ng Japanese na sumikat. Katulad ni Honda, Ekitani, at marami pang iba. Ang dami mo talagang alam! Di naman, talaga lang kasing mahilig ako magbasa ng books. Ha? Sige, mauna na kami ha. Nagmukha kaming mga engot ang dahil sa'yo! Oo nga, palibasa kasi napakaingot mo! Ang hirap talaga maging isang taong walang alam gaya mo, Nobita! Oo nga, napakamangmang mo! Halika na nga! Iwanan natin ang batang yan na walang alam! Nakakainis talaga! Oo, maghanap na tayo ng comet! Doraemon! Doraemon! Anong problema? Gusto ko makadiskubre ng Nobita's comet! Ano ba pinagsasabi mo? Imposible yan. Masyado maliit ang tsansa na makadiscover ka ng comet. Kung meron man, maraming hirap ang pagdaraanan mo. Ang paraan kung paano tayo makakadiskubre ng isang comet! Huh? Gumawa tayo, tapos discovery natin yun! Ha? Gagawa? Anong ibig mo sabihin? Teka, saan nga pala gawa ang isang comet, Doraemon, ha? Ang alam ko, parang gawain mula sa isang maruming piraso ng yelo. Ganun ba? Maraming ganun sa loob ng rep. Kuha tayo! Oh? Heto na! Huh? Ito yung ice cream na binili ko kanina, kaya lang nahulog sa buhangin, hindi ko na makain. Kaya pwede na natin itong ipadala sa outer space. Ikaw nang bahala, Doraemon! O sige na nga. Outer Space Launcher! Teka, ano yan? Yan ba yung maglo-launch sa ice cream? Huwag ka na magreklamo. O, i-launch na natin. Ilagay mo na yan dito. Oo. Handa ka na ba? Mm. Oh, Pero isang misteryo pa rin kung paano siya makakalis sa gravity field. okay lang ba sa'yo kung iikot mo na yun ng 3 taon bago bumalik? Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, naaabot pa ng 3 taon bago yung makarating malapit sa orbit ng araw. Tapos, sa ganung paraan lang natin maobserbahan ng comet.
Ganun ba? Okay yun! Sa loob ng 3 taon, makikita rin natin ang Nobita's Comet! Ang galing! Kailangan ko na madiskubre agad to para mapaalam sa observatory! Ano yun? Saan? Patingin nga! Alam ko na! Para kasi isang malaking vacuum ang outer space kaya nag-evaporate ang ice drop na inilaunch natin! Ha? Pero bakit? Ah! Saka bakit yung Halley's Comet hindi naman nag-evaporate? Hindi mo yung pwede ikumpara doon. Alam mo kasi, Nobita, gawa sa kilo-kilometrong yelo ang Halley's Comet, kaya hindi yun matutunaw. Ano kaya kung bumili tayo ng 10 kilometrong bloke ng yelo? Meron ka bang alam na tindahan na nagbebenta ng ganon? Kaya nga tigilan na natin to, matulog na tayo. Hinantok na ako. Si Nobita talaga, oh. Alam ko na! Ano na naman yun? Makinig ka, may maganda akong ideya. Hindi naman kailangan maging comet yun, di ba? Pag nakadiscovery tayo ng bagong star, papangalan sa atin yun. O tapos? Kaya naisip ko, gumawa tayo ng moon number 2. Moon number 2? Ang bihira. Ano na naman bang naisip ni Nobita? Doraemon, ano yun? Maganda nga yung naisip mong yan. Naisip ko kasi okay lang naman siguro kahit maging 2 ang buwan ng Earth. Ang planet Mars nga, 2 ang buwan eh. At ang planet Saturn naman, 17 lahat ang satellites nila. Ang dami pala. O, nakita mo na? Maganda yung naisip kong ideya. Biruin mo yon. Isa pala akong ngenyo. Ang galing ko! Ano? Isa kang henyo? Nobita, tama na yan. Sa tingin ko, ayos na to. Yan, hindi pwede. Kailangan mas malaki pa. Baka kasi mamaya magalit na sa atin ang bundok na to. Kung maliit lang to, hindi natin to makikita mula sa Earth. Oh. Ilagay na lang natin to dito. Sa pamamagitan yan, makakapag-orbit at makakapag-revolve na siya. Ang galing! Ano ba yung revolve? Makinig ka, ang moon umiikot yun sa paligid ng mundo at nangyayari yun sa loob ng 1 buwan. Yun ang tinatawag na revolution. O sige, i-launch na natin yan. Gloves na nakakapagpagaan sa mabibigat. Tara, ayusin na natin, Nobita. Oh, Ayan, nagawa na natin. Ang kailangan na lang gawin ay i-launch ang bagay na yan. Nobita, simulan na ang countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Go! Launch! Ang galing! Nagawa natin siyang i-launch! Halika na, obserbahan na natin siya doon sa kwarto mo. Nasaan na kaya yung ginawa natin buwan? Ayun siya! Nasa 5,000 meters ang altitude niya. Hindi kaya masyado namang mahina yung ginawa kong pagtapak sa pedal? Tingnan mo, yung Mount Fuji! Kinakabahan ako ha! Huwag kang mag-alala, Nobita. Mahigit 3,000 meters lang ang taas ng Mount Fuji. Ganun ba yon? Tingnan mo, nasa may dagat na siya. Mukhang maayos naman ang lahat. Sandali lang. Kapag ganyan ang pagtakbo niya, posibleng nasa 5,000 meters pa rin ang altitude niya. Naku po, may problema! Tatama siya sa Himalayan Mountain Range! Kailangan mailagay natin sa 10,000 meters ang altitude niya! Ayan, nasa 10,000 meters na. Naku po, gawin na lang natin ang 50,000 meters! Ay, salamat naman! Hindi maaari! Masyado na malayo, hindi na makita! Pero kailangan maging ganyan talaga siya kataas. Wala na bang ibang paraan? Paano mo siya maobserbahan kung gano'n siya kalayo? Oo na, alam ko na yan. Ang kaso nga lang... alam ko na! Meron na ako naisip na paraan para dyan! Talaga to, Raymond? Oo, Nobita! Yay! Ano ba yan? Buwan ba yan? Hindi, no? Parang ang weird naman yan. Nagkataon kasi na nagkatagpo ang rotation ng buwan na to at ang rotation ng Earth. Yun ang dahilan kaya nandito siya at nakikita natin siya ngayon. Oo nga, pero hindi naman pwedeng maging buwan ang bagay na yan eh. Oo nga, hindi kami naniniwala sa sinasabi mo, Nobita.
Bubbles ka kasi. Uwi na kami. Pero teka, Ay, ang boring naman dito. Kawawa Sige, naman. Nobita, uuwi na rin kami. Bye-bye. teka lang, bakit? Ano ka ba naman, Doraemon? Nagbuuan na naman ako katawa-tawa sa kanila! Nako, nakakainis ka talaga! Nako! Huwag ka nga magreklamo dyan! Ako naman ang nagtrabaho sa lahat ng ito Kahit sa... Sobra kasi ang mga ginagawa mo! Hindi, no! Kasalanan to ng gamit mo! Hindi ko kasalanan to! Wala akong kasalanan! Kasalanan mo lahat! Bahala ka ngayon! Ang lamig naman. Grabe talaga yung si Mami. Paano niya nagawang utusan ako sa ganitong kalamig na panahon? Wow, ang init naman. Naku po! Lagot ako kay Mami, nagastos ko yung pera! Ilabas mo yun! Ibalik mo sa akin ang pera! Pero imposibleng maibalik sa akin yun. Ay, mali yung ginawa ko. Ano sasabihin ko kay Mami? Nahulog ko yung pera, merong kumuha sa pera, binigay ko yung pera. Siguradong hingin sa akin yung pera. Paano yan ngayon? Doraemon! Nandito ka na pala! Teka, anong ginagawa mo? Naisip kong ibenta yung mga hopya munggo ko. Ang dami ko kasi nabili. Hindi kasi ito pwedeng basta na lang itago. Masisira kasi. Ito ang makinang bumibili at nagbebenta. Makakabili ako ng kahit anong mula rito. Ha? Merong lumalabas na pera? Makakabenta ka dyan ng kahit anong bagay. Yan ang tinatawag na buy and sell machine o kaya naman pwede ring vice versa. Itong kape na to, pwede mo ba tong ibenta dyan? Nagamit ko kasi yung perang pamalengke ko eh. Ganun ba? Ba't hindi mo subukan? Eto, ibibenta ko na! Wow! Bumalik yung 100 yen! Ang galing na machine na yan! Sige, alis muna ako! Eto na po, Mami! Mabuti naman. Hindi ba kayo bumilip sa akin? Ang galing ko, hindi ba? Oo na, magaling ka na. Ayos! Mapapakinabangan ko yun! Oo nga, mabibenta ko yung mga gamit ko na hindi na mahalaga. Bakit? Ano yun, Nobita? Pwede rin ba ako magbenta ng sarili kong gamit, ha? Oo naman, pero ibabase ang presyo nun. Depende sa kalidad ng ibinebenta mo. Ganun ba? Sige, ito na lang comics book na to. Ilang beses ko na to nabasa eh. Ang dumi naman yan. Pag binenta ko to, may lalabas na pera. Tapos gagamitin ko yung pambili ng bagong comics. At kapag nabasa ko na yun, ibibenta ko ulit. Kahit ilang beses ako magbenta. Gagana kaya yun? Baka hindi. Sa palagay ko, gagana ng ganon. Bakit ganyan? Bakit 10 yen lang? Paano naman kasi puno ng alikabok yung binenta mong comic book pagkatapos kusot-kusot ang karamihan sa mga page nun? Di bale, marami pa naman akong libro dito na hindi ko na kailangan. Yan. 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 Ang saya! Kumita ako ng 360 yen! Sige, salamat. Ayos, sa wakas. Matagal ko lang gustong bilhin to. Tingnan mo, si Nobita oh. Nanggaling siya sa bookstore. Heto Patingin na! naman yan! Patingin! Patingin! Ayoko, hindi pwede. Ah, Marumi kasi ang kamay mo eh. Tignan mo. Magugas ka muna. Hindi naman marumi ang kamay ko, Nobita eh. Kailangan lagyan ng cover. Alam mo, napansin ko lang, para masyado ka yatang excited sa bagong libro na yan. O yan, pwede na itong basahin. Halika, magbasa ka na. O, baka makusot. Yung laway mo ha. Teka, yung hininga mo. Nakakatawa talaga. Tumatalsik yung laway mo to, Raymond.
Yabang mo naman. Nakakatawa talaga. Ang ganda ng kwento. Ngayon naman, yan. Ibenta mo yan. Magkano kaya makukuha kong pera doon? Wow! 360 yen! Ang galing! Bumalik lang yung pera Ang galing ko! na Ang makina, saya-saya! O sige, salamat. Nakabili ulit ako ng bagong comic book. Ah! Tingnan mo si Nobita. Galing na naman sa bookstore. At may dali na naman siyang comics. Hoy, Nobita! Kayo pala tamulag! Alam mo, Nobita, parang ka talaga sira. Ba't 2 beses ka akong bumili ng comics sa isang araw, ha? Ah, yun ba? Ewan ko, pero sa palagay ko, sa loob ng araw na to, mababasa ko ang lahat ng comic book na gusto ko. Tulad nito. Mabuti kung ganun. Ipahiram mo muna sa amin to kahit sandali. Teka, sandali lang! Huwag kang madamot, ipahiram mo sa amin. Ayan, kung kasi ayaw mo kasi magpahiram. Ayun na. Ang sama naman niya. Nobita? Ah, Anong problema? wala naman bakit si Shuka. Kasi Nobita, gusto ko nang kunin yung libro na pinahiram ko sa'yo dati. Kailangan ko na kasi eh. Yung pinahiram mo? Nalagay ko yun sa makina. Sa makina? Huwag mong sabihin na nawala mo yun. Hindi. Hindi ko nawala. Ibabalik ko yun agad. Importante ang librong yun. Oo, alam ko yun. Magkita tayo mamaya. Naman, Nobita! Anong gagawin ko ngayon? Tulungan mo ako, Doraemon. Tulungan mo ako. Sandali, sa tingin ko pwede mo pa yung makuha uli. Talaga? Pwede ba? Pero makukuha mo yun kung babayaran mo yun ng mga 10 beses ang halaga ng binenta mo. Ano? Ang laki! 10 beses ang halaga? Nung binenta mo yung libro ni Shishuka, magkano ba yung halaga nun? Medyo mahal yun. Bago pa kasi ang librong yun eh. Mga 260 yen yata. 260 yen times 10 is equal to 2,600 yen. Yun ang kailangan mong bayaran. Masyado malaki yun. Saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Gumawa tayo ng paraan. Yan, subukan natin yung sirang libro. Naku, 1 yen lang. Paano na to ngayon? Wala na talaga akong pag-asa. Bakit naman kasi ako ganito? Bakit wala akong kwenta? Malas pa! Ano ka ba? Tumigil ka nga. Alam ko na. Sandali lang ha. Ayun, nakita ko na siya. Mga lumang dyaryo at magazine to. Ito na lang ang ibebenta natin. Pero sa tingin mo Okay. ba sapat na ang mga yan? Hindi ko alam, pero wala namang masama kung susubukan natin, hindi ba? Ano to? Ba't nagbabasa ng ganito si Daddy? Wala na tayong panahon! Ang laki! Tatlong 1,000 yen! 3,013 yun ang kinita natin, hindi ako makapaniwala. Ang laki ng kinita natin! Ang galing! Sa Paano wakas, nangyari malulutas yun? na ang problema ko! Pasensya ka na kung ngayon ko lang naisolito. Ito na ang libro mo. Ayos, nagawa ko na naman makalusot. Ano naman yung binubulong mo? Wala. Huwag mo akong pansinin. Bahala ka na nga. Ay, bakit wala yun rito? Nandito lang yun ah. Ano bang hinahanap mo dyan, Daddy? Ha? Ano kasi? Nakita mo ba yung magazine dito, ha? Anong magazine? Wala. Hindi yun importante. Halina kayo, magmerienda na tayo. Opo! Wow, Hopyang Munggo! Nakakapagtaka. Mga lumang dyaryo at magazine lang naman yun Bakit ganun kalaki? Ay, sa magazine na yun doon ko inipit yung ipong kong 3,000. Nasaan na kaya yun? Daddy, may problema ka ba? Ha? Wala yun. Wala akong problema. Ay.